Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Amen. tinapay. Good Bro. Bro, nabis ko kayo. Yun Oo bro, nabis ko rin namin. Okay. Alam mo Sobrang naman. busy ka eh. Alam namin bro na ano talaga yan eh. Hindi may iwasan eh. Kayo rin mga kapatid, na-miss namin kayo. And welcome ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa 4th Sunday of Lent. Okay, so huwag natin patagalin to. Simulan na natin. No? So, para sa ating first reading. So, Brother Fernan, ano ba yung ano ba yung nangyari? Ano ba yung tingin mong ibig sabihin gustong iparating ng ating unang pagbasa? So mga kapatid, yung ating unang pagbasa ay mula sa 1 Samuel chapter 16 verses 1b, 6 to 7 and 10 to 13a. So itong kwento na to na mula sa Bible, sinadyang piliin yung mga verses na yun, no? Upang ipakita yung pag-anoint kay David bilang magiging kasunod na hari ng bayan ng Israel. So, itong si Samuel, syempre, tinap siya ni Lord, no? Yes. Na pumunta ka doon, hanapin mo yung papalit kay Saul, no? Kasi ito si Saul nga ay hindi na siya kinikilala ng Diyos na hari ng Israel. Kasi mga valid reason, no? Dahil na nag-step out of line si Saul. At ito naman si Samuel, pinagluluksa niya yung pagkatanggal or hindi na pag-recognize ni Lord kay Saul. Kasi siya yung mentor ni Saul, no? For the longest time, si Samuel, kumbaga para siyang tinatawag na kingmaker, no? Yung kung naririnig yung term na yun. Siya yung nagtitrain ng mga magiging hari. Siya rin yung yung nagpahid ng langis kay Saul para kilalanin siya ngayong magiging hari ng Israel. Pero yun nga, no? Moving forward, nagluluksa nun si Samuel dahil parang anak niya na si Saul. Siya yung nagturo doon, siya yung nagbubog. Pero sabi nga ni Lord, itigil mo na yung pagluluksa mo, no? Magkakaroon na kayo ng bagong hari. And then pumunta siya doon sa bahay nung magulang ni David. Ang iniharap kay Saul, kay Samuel, yung unang 7 anak. Unang 7 anak. Ngayon, akala ni Samuel, yung kauna-unahan na iniharap sa kanya, yung panganay, yun na yung hari na papalit kasi matigas, malaking lalaki, di ba? Pa daw. Makisig tingnan. Pero, sabi ni Lord sa kanya, hindi yan. So, inisa-isa. Hanggang sa makapito, walang mapili si Lord. So, nagtanong si Samuel, meron ka po bang anak? Meron pa ikang isa. Nandoon sa pastulan, di pinatawag. At nung dumating si David, sabi ni Yahweh, siya na yung napili ko, pahiran mo siya ng langis, and siyempre the rest is history. So ano ba yung mensahe nitong ating unang pagbasa? So dalawang bagay siya, no? So yung una, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na siya ay pumipili ng kanyang sugo hindi sa standard ng mundo. Siyempre tayo, di ba, pag pumipili tayo ng leader, may mga standard tayo eh. Malimit pa nga, kailangan nakakatawa yan, no? Kailangan makamasa yan, no? Yung kasi yung inaano ng mga tao eh, makaka-relate ako dyan. Oo. Pogi, mayaman, matalino, yung mga ganyan. Pero si Lord, ibang klase siya pumili, no? Ang hinahanap niya, yung puso na ready na maglingkod sa Kanya. Na willing na tanggapin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Yes. Yung ikalawang part, yung isa pang implied na mensahe dyan, kagaya ni Saul, mga kapatid, tayo rin, kung minsan, sa buhay natin, gawa lang tayo ng gawa behind the scenes. No? Feeling natin, walang katuturan yung ginagawa natin kasi hindi tayo napapansin, hindi tayo napupuri. No? Well, kagaya nito, yung ginagawa namin, mga kapatid.
Siyempre, hindi pa tayo masyadong napapansin, hindi pa tayo masyadong kilala. Pero, kapag tinap ka na ni Lord, kapag tinawag ka na niya, na ito na yung time para you go forth, no? Magmi-mission ka na, may papagawa na ako sa iyo. Yan. Yan na yung time na kailangan iwanan natin yung lungkot natin. Kagaya ni Samuel na nagluluksa, kalimutan mo na yan. May bago ka na uling gagawin. At syempre, kagaya ni David na napaka lang ng trabaho niya. Shepherd. Tagabantay lang ng hayop. Tapos, from shepherd to hari. Di ba? Pinapakita rin ng ating Panginoon na importante na marunong ka munang sumunod bago ka maging tagapagpasunod. Di ba? So, yun mga kapatid. So, tama yung sinabi mo, Bro Fernando, kasi sa verse 7 ng first reading, na hindi daw sa pag-anyo. Kasi itong panganay, di ba, matangkad, macho, bouncer ang dating. Siyempre yun ang unang tingin ni Samuel eh. Tsaka panganay yun eh. Panganay pati. Priority yan eh. Tapos malaki ka daw, siyempre, kayang maging hari. Kasi siyempre, dapat yung magiging hari, brusko, matapang. Tsaka kahit si Samuel, pabor na siya ron eh. Nung makita niya, gusto niya na kagad yun. Pero di ba yung walo, yung nakita ni Samuel, si David, ano lang siya, maliit. Binatilyo. Actually, yung kwento nga ni David eh, matatakotin pa yan si David eh. Takot humawak ng sandata, takot makipag-away, as in talagang takot. Pero, di ba ang Panginoon, hindi tumitingin doon sa may anyo eh. Kung malaki katawan mo, kung pogi ka, Pero doon tumitingin ang Diyos sa puso. Amen. Yung pusong marunong sumunod. Yeah. Amen. Kasi nga, gustong ipakita ng Panginoon na siya ay Diyos na kaya niyang kahit ano ka pa, kahit tingin nila mahina ka, kaya kang palakasin ng ating Panginoon. No? Kasi, pag pumili siya ng magagaling na, malalakas na, no, makangasahan na lang nila yung sarili nila. So, ito pinapakita ng Diyos na ganoon siya makapangyarihan. Dahil kahit na mahina, maliliit, o ano pa kung sino pa yung alam niya sa sarili niya na hindi niya kaya, ay magagawa niya dahil sa tulong ng ating Panginoon. Pero, yan yung di ba? Yung David na tumalo kay Goliath. Siya. Di ba? Siya rin yun. Batang David. Di magaling talaga nga siya. Kasi, alam ko si David, bata pa lang yun, ang training na nga niyan, yung pumatay ng mga hayop. Kasi nga, nasa pastulan siya eh. So, pinoprotektahan yung mga alaga niya. So, takot, nilalabanan yung mga leon, para hindi kayo yung mga alaga niya. So, okay din, tama din na ang pinili ng ating Panginoon si David. Kasi, bata pa lang, natitrain na siya eh. Natitrain na siya maging, paano ba ang mga gagawin, lalo na sa mga, nakakatakot yun, mga tigre yun, hindi naman mga aso lang yun, mga layon yun. Pero, napakagaling ng Panginoon kasi, ganun siya mag-isip. No? Hindi siya ordinaryo mag-isip na, porkit nakita niya, mukha itong matalino, mukhang malakas to, mukhang magaling to, eto na. Hindi. Kasi, may sarili siyang wisdom at alam niya kung ano ba yung tama at mas makakabuti para sa mga tao niya. Amen. Amen. Okay mga kapatid, Amen. no? Natapos na nating pakinggan yung kwento ni David. Ganda. Ngayon naman, Brother Jet, Yes po. please pakibigay mo naman sa amin yung naging reflection mo dito sa ating ikalawang pagbasa. Sa ating ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kabanata 5, mga talata 8 hanggang 14. Amen. So dito, sumulat si San Pablo sa mga taga-Efeso na nagre-remind ulit si San Pablo sa bayang ito, sa mga taga-Efeso, na wag na balikan kung ano yung ginawa nila dati. Kasi itong mga taga-Efeso, mga brothers, sila, mga tao dito ay dating mga pagano. Okay. So ano yung mga pagano? Sila yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ngayon, Pagans. mga pagans, sinasamba nila yung mga rebulto, yung mga hayop, ginagawa nilang estatwa, yung mga kambing, baka, o dinosaur. Hayop. Mga hayop. Yun ang sinasamba nila. Dinosaur. Pero nung nalaman ng mga taga-Efeso at kinikwento ni San Pablo yung story ni Jesus, yung mission niya, nakita ng mga taga-Efeso yung mga miracles
at niligtas tayo sa mga kasalanan, doon nagbago yung buhay ng mga taga-Ephesians, mga taga-Epeso na to, na sinasabi ni San Pablo na wag na nilang balikan kung ano yung kadiliman na ginawa nila before. Amen. Dahil pinili nila yung tama at nasa liwanag na sila, so manatili sila sa liwanag kung nasa saan man sila naroon. Amen. Oo, kasi ikaw pa ba nasa magandang lugar ka na, nasa liwanag ka na, babalik ka pa ba sa kadiliman? Tama. Ano, kaya itong pangalawang pagbasa nakakagalak kasi nga sobrang dinidiin ni San Pablo sa mga mamamayang ito, actually hindi lang sa mamamayan ng mga panahon na yun hanggang sa atin ngayon, Oo. na kung may nagawa tayong pagkakamali, wag mo na balikan, talikuran mo na. Oo. Kung binago ka ng Diyos, doon yun ang sundin mo. Kasi ang sarap mamuhay, mga kapatid, sa mabuting paraan, sa mabuting gawain. Amen. Kasi ang paggawa ng kabutihan, walang hanggan to. Walang hanggan, kumbaga, ito'y sakripisyo din. Kasi ito'y requirement ng ating Panginoon para makapunta tayo sa langit. Amen. Katulad na nga lang nung mga kapatid natin na sa lansangan. So dapat wag tayo maging bulag sa pagtulong sa kanila. Amen. Kaya kung ano yung nararamdaman ng mga kapatid natin, ng mga nahihirapan, mga nasusugatan, dapat tulungan din natin. Kasi sila yung mga dumadanas ng kahirapan, ng kadiliman. Kung ikaw ay may liwanag na, i-share may liwanag na yun, mga kapatid. Amen. May mga talakayin tayo mga nakaraang linggo na tayo ang asin at ang liwanag. Oo. So ngayon, paano natin papalawakin ang liwanag natin sa mundong ito? So kung dala ko ang liwanag na pinakita sa akin ng Panginoong Hesus, dapat ibahagi ko din ito. Amen. Yung lampara na binigay sa akin ni Jesus, dapat ibahagi ko din to. Amen. Marami tayong kakilala, kaibigan, mga katrabaho na hindi pa kilala ang Diyos. Maraming pangit ang karanasan dati. Nakikita natin na masama yung ginagawa nila. Ba't tayong nagpipipihan na, bro, sis, pangit yan. So, dapat yung mga ganun nakikita natin, huwag tayong maging maging bulag sa pagsabi sa kanila na mali ito. Hindi to kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. Amen. Kaya tayo, bilang asin at bilang liwanag tayo ng ating Panginoon sa mundong ito, ilawak natin ang liwanag na hindi lang tayo yung naliliwanagan. So, ibuka natin ang ilaw natin sa mga nangangailangan na hinahanap si Kristo. Amen. So, tayo ang maging daluyan para yung mga kakilala, kaibigan, katrabaho natin, katropa natin, makilala si Kristo. Amen. Umalis sa kadiliman, gumising sila sa kadiliman sa pagtulog ng paghihimbing na yan, para lang malipat sila sa liwanag na ating Panginoon. Amen. Kaya sobrang nire-remind tayo ni San Pablo sa kanyang sulat na dapat wag na nating balikan kung ano man yung nakagis na natin mali. Doon na tayo sa magandang kabutihan na pinapakita sa ating Panginoon, higit sa lahat, yung pagtulong sa kapwa. Amen. Mga brothers. Kasi, Sige bro. andito ka na maayos na yung buhay mo, pinatawad ka na, tinanggap ka na, na-experience mo na yung kabutihan, yung pagmamahal ng Panginoon. Kumbaga doon pa lang sa mga pangyayari na yun, ipagpapalit mo ba yun sa buhay mo dati na naguguluhan ka, Yes. na problema ka, Nakaalis ka na. nahihirapan ka, oo, masaya, pero pagkatapos ng konting saya, problemado ka naman. So, isang reminder for us na we have to stick to what the Lord is, yung gustong mangyari sa buhay natin. Na, yun, mapunta nga tayo sa liwanag. Tsaka yung babala ni San Pablo na yan, kasi nga, ayaw na ayaw ng kalaban na nagbabagong buhay tayo. Oo, tama. So, mga kapatid, kaya siya nagbigay ng warning. No? Kasi hanggang sa huling hininga natin, hindi titigil yan. Aagawin tayong pilit. Aagawin tayo kay Lord. Naitigil mo na yung kasalanan mong yan dati.
pag ikaw nagpabaya, babalik ka dyan. Kasi hindi mo binantayan yung sarili mo. Ang galing pa naman ng kalaban sa mga sa mga plano niya. Yung mga konting saltik-saltik sa'yo. May mga itinatanim-tanim na sa'yo yan. Hindi mo lang napapansin. Nagpapabaya tayo. Yes. Nabigla tayo ngayon. Yung isang na medyo mahina tayo. Naku, umulit. Aray. Ayun na. Yung pag-ulit mo, mas malala ka pa ngayon sa dati. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay dapat nag-iingat po tayo. Tsaka nabanggit niya ni St. Paul sa ikalawang pagbasa na walang sinasabi dito na walang mangyayaring mabuti or binubungang mabuti kung babalikan mo pa yung masamang kinagis na yun. Yes. So, kung halimbawa, kung ikaw talaga sabungero, no, tingin mo ba may idudulot pa ng mabuti, nasanla mo na lahat ng ari-ari. Naubos na nga. Naubos na nga, no? Ulan na lang, isanla mo sarili mo. Aray ko. Diba? So, wala nang hindi ka ginagawang mabuti yung kung anong babalikan mo pa yung kinagista mo masama before. So, Amen. kailangan talaga maging maingat. Yan, Yes. sabi mo, Watch yourself. kasi, naku, pag ikaw nadulas na naman, Nako. naramdaman mo na naman na feeling mo unworthy ka, feeling mo makasalanan ka na naman. So, itutuloy-tuloy na yung bulong na yun. Huwag ka nang bumalik Wala doon. na. Huwag ka nang bumalik doon. Pero, Ganyan ka na lang talaga. Ayun. Habang buhay ka ng ganyan. ganyan. Pero kailangan nating katagan, ating pananampalataya. Yes. At huwag tayong mahihiyang bumalik sa ating Panginoon. Amen. Kasi patuloy niya pa rin tayo tatanggapin. Despite the Kahinaan natin. kahinaan. Amen. Tama. Yes. So yun mga brothers, na talakay na natin yung una, ikalawang pagbasa. So ngayon, dako tayo sa mabuting balita na bibigyan ng pananaw ni Brother Mark. Okay, so ang ating mabuting balita ay napakaganda. No? Talagang dito makikita mo na ang ating Panginoon ay talagang napakabuti kasi eto sina Kristo naglalakad, no? Nakakita sila ng bulag. No? Bata pa lang, kasi hindi na siya nakakita. So, nagtanong yung mga tao, sino ba yung may kasalanan dyan? Bakit siya nabulag? Yung mga magulang ba niya o siya ba? Oo. Parang ganun yung gustong ipahiwatig ng ating binasa. Pero, ang sagot ng ating Panginoon, ang sagot ni Kristo, sabi niya, walang ibang may kasalanan dyan. Kaya nangyari yan kasi gustong ipakita ng Diyos ang pagiging Diyos niya. So, ang ginawa ni Jesus, dumura sa lupa, Oo. no? Tapos, syempre, kinuha yung dura, ikinaskas sa mata, at sabi dun sa bulag, maghilamos ka dun sa lawa ng Siloam. No, Siloam. So, hilamos siya doon. Ayun, pagkatapos siya maghilamos, nakakita na siya. Amen. So, it's a miracle. No, sabi, it's a miracle, paano ako nakakita? So, sa sobrang saya nila, dinala nila yung bulag na nakakita sa mga Pariseyo. At yung mga Pariseyo, alam niyo kung naging reaksyon nila? Nagalit pa sila. Kasi, araw ng Sabat yun. Araw ng Sabat. Siyempre, dati kasi, pag araw ng Sabat, walang gagawin dapat yung mga tao. Pero, Pagaling. bawal magpagaling, basta kailangan magpahinga. Dahil nga si Jesus, kahit araw ng Sabat, nanggagamot siya, may mga ginagawa siya. So, sinasabi nila na si Jesus, yung kapangyarihan niya ay hindi galing sa Panginoon. So, sinasabi niya na walang eksaktong binanggit kung saan galing, pero ang sabi naman ng mga tao, paano nakakapagpagaling si Jesus kung hindi galing sa Panginoon yun? Kasi sinasabi pa ng mga Pariseyo, makasalanan yan paano yan magpapagaling? Makasalanan kasi kasabat nagpapagaling so makasalanan. So, ang sabi naman ng mga tao, paano makakapagpagaling ang isang makasalanan? No, so ganun ka tindi yung talagang pag-ayaw nila sa ginagawa ni Jesus Christ. Pero nung tinanong ng mga Pariseyo, yung bulag, no, talagang pinanindigan niya, matapang niya sinabi na ako po ay siya daw ay gumaling dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa kanyang paniniwala na siya ay gagaling dahil sa Panginoon.
At nainis yung mga Pariseyo. Pinaalis pa siya. Oo. Pinaalis. Kasi nga, akala niya babaliktad or something. Hindi ko alam, pero yung gumaling na yon na nakakita, pinanindigan niya kung gaano naging magaling sa kanya yung Panginoon. Yes. At, ayun, so, yung pananampalatayang yun, yung gaya ng pinakita ng bulag, no? Na, kasi nung una, akala niya lang si Jesus Christ, tao. Tao nga tawag sa kanya eh. Oo. Tapos, bigla siyang tinawag na propeta na. Tapos, nung gumaling na siya, naging Panginoon na, naging Diyos na. So, tayo, bilang mga tao, ganun din yung nangyayari sa atin na unti-unti, nakikilala natin yung ating Panginoon. Siyempre, pag nagsisimula ka naman talaga, siyempre, wala ka pa talaga masyadong idea sa Panginoon. No? Kilala mo lang siya, pero pag unti-unti, mas nilalapit mo yung sarili mo sa Kanya, mas nagiging close kayo, mas napapamahal ka sa Kanya, mas minamahal ka rin ng ating Panginoon. So, talagang makikita mo at makikita kung gaano kagaling yung Panginoon, kung gaano siya kapangyarihan sa buhay natin. Amen. So, napaka-importante po nung pinakita nung taong bulag na yon na na kailangan tuloy-tuloy yung ating pananampalataya. At saka, yung bulag na makakita, sino ba bang yung makakagawa kundi isang makapangyarihan lamang kundi ang ating Panginoon. No? So, it's a miracle talaga kasi wala namang technology nun. No? Tapos, dumura. Pinuno sa mata, maya-maya, naghilamos, nakakita. No? So, tsaka yung isa pang pinapakita dito, yung pride o yung kaibangan ng mga Pariseyo. Kasi, hindi nila matanggap na yung isang tao na si Jesus ay makakapagpagaling. No? Kasi, yun yung sinasabi ni Jesus Christ na kaya doon siya naparito, kaya ako naparito ay para makakita ang mga bulag at maging bulag yung mga nakakakita. No? Kasi nga, minsan tayo akala kasi natin, hindi, alam ko na yan lahat, kaya ko na yan. Alam ko na yan, di ko na kailangan ng Panginoon, alam ko namang gagawin ko eh. So, nagiging bulag tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Yes. Oo na, magaling ka na. Oo na, matalino ka na, marami ka ng alam. Believe na kami sa iyo. Believe na kami sa iyo. Pero, kung ikaw patuloy kang susunod sa Panginoon, meron ka pang mas igagaling. Yes. Meron ka pang mas ikabubuti. Tama. O, mas magmamahal ka pa. No, kasi, ang mahirap pag inisip natin na kaya natin ng lahat, yun, nagiging mayabang tayo, no, hindi na tayo humihingi ng tulong. Kasi yun nga yung gusto ng demonyo. Yung wag nating kailanganin yung ating Panginoon. Lumayo ka sa Diyos. Oo, yung mapalayo tayo sa Diyos at isipin natin na kaya natin sa sarili natin. No? Yeah, so ang galing ng kwento kasi it reminded us na tayo bilang mga ordinaryong tao, mga nagkakaproblema, nagkakaroon ng mga challenges, mga difficulties sa buhay, nabubulag din tayo sa mga problema natin. Kailangan imulat natin yung ating mga mata at tumingin tayo sa ating Panginoon. Muli nating i-focus yung ating mata sa Kanya para matulungan niya tayo na kung ano ba yung kailangan natin gawin sa buhay natin. Kasi wala naman talagang ibang makakatulong sa atin kundi siya lamang. Tsaka perfect yung solution na ibibigay. Oo. Tsaka alam mo bro, yung isa pa dyan. Yung kasing ginagawa ng mga Pariseyo na yun, nagagalit sila kay Jesus. Kasi nga, nagpagaling sa araw ng Sabat. Kasi ang pinagbabasihan nila, di ba, nakasulat kasi yun no? Nakasulat. So, nakakalungkot lang na hanggang ngayon, mga kapatid, mayroong magagaling sa Bible na ginagamit nila yung laman ng Bible para ipagpilitan yung sarili nilang interpretasyon sa mensahe ng ating Panginoon. Yes. O pansinin natin mga kapatid, nasusulat talaga na gawin ng banal ang araw ng Sabat. So ano naging interpretation doon ng mga wala kang gagawin, di ba? Kahit magpagaling, hindi. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Nanggamot siya. No? Ano ba ang mas mabuti? Di ba?
mas mabuti na manggamot ka, di ba? Mhm. So, ang ibig lang sabihin nun mga kapatid, huwag nating kakalimutan yung essence nung nakasulat sa Bible, no? Hindi mas importante mga kapatid yung pang-unawa, no? Wag tayong pilosopo, di ba? Mhm. Kasi yung iba kasi ang sasabihin nakasulat ba yan diyan, di ba? Kumbaga kailangan unawain po natin. Hindi tayo makina. Ginawa tayo ng Panginoon na May robot. oo, na may puso, may Yes. isip, may pang-unawa, no? Hindi niya tayo ginawang robot, 'di ba? Amen. Mhm. So ako hanga ako dun sa may pulubi na nakakita. Mm. Kasi hindi siya natakot sa mga pariseyo Oo. na tama. sinabi niya yung totoo. No, nag-rejoice Pinanindigan siya, niya. nag-rejoice siya kasi nga pinagaling siya. Imaginein mo mula pagkapanganak nung bulag na yun hanggang sa tumanda siya, bulag siya. Pero dahil sa pananalig niya, di ba sabi niya nga dito, bibigyan niya ng papuri or susampalatayaan niya yung kung sino yung tao daw na yun. No? Itong mga magulang nung pulubi na yun, na bulag, natakot eh. Di ba ang sabi ng magulang ng pulubi, siya na lang po tanungin nyo. Mm. At may sapat na gulang na siya, may sapat na mag-iisip na siya para sabihin ng totoo. So ibig sabihin, natakot yung magulang niya kasi nga, ando doon sila sa sinagoga or sa lugar ng mga iskriba na yon. No? Oo. Pero si Bulag na nakakita, sinabi niya yung totoo. No? So sa karamihan sa atin, no, na pag pinagaling ka, mas binibigyan mo ng credit yung, ang galing ng doktor ko. Oo. Oo, ang galing ng very professional. Oo. Hindi nga, ang galing ng albularyo. Oo, ang galing ng kwak ko. No, pero ayaw pasalamatan yung mismo talagang tunay na doktor na nagpagaling sa'yo kung ano yung nararamdaman mo. No, pero itong Bulag, no, nag-rejoice siya. No, actually, hinanap niya pa nga yun eh. At sa bandang huli, doon sa may binasa nga ni Bomar, sabi, sa ating reflection, nakasalubong pa ni Kristo. Oo. Yung Bulag na Oo, nakakita. tinanong ulit no? Oo, tinanong pa. O, yung nalaman ng Bulag na siya, mas lalong nagdiwang kasi nga nakaharap niya na, nakita niya na personal yung nagpagaling sa kanya. So hanga ako sa Bulag na nakakita kasi nga hindi siya natakot na sabihin yung kanyang papuri dun sa mga tao yun. Siya po talaga ang nagpagaling sa akin. Ano pa yung sasabihin ko sa inyong kwento? Nakwento ko na sa inyo, sabi sa mga eskriba. Amen. No? So, galing ng gospel na Ganda, yun. ganda. Hanggang pinatunayan ng ating Panginoon na siya ay Diyos Yeah. na makapangyarihan. Amen. Nice. So yun mga brothers na bigyan nating pananaw yung tatlong basahin. So ngayon, Brother Mark, so ano yung connection ng mga basahin na to nitong darating na Sunday na to? Okay, so yun mula doon sa first reading, second reading, tsaka sa gospel, kitang-kita mo na ang ating Panginoon, kahit gaano pa tayo kahina, gaano pa tayo kaliit, gaano pa tayo nahihirapan, kung bulag man tayo o hindi, kayang-kayang niyang ipakita sa atin na siya ay Diyos dahil kayang-kaya niya tayong tulungan sa mga kailangan niyang ipagawa sa atin at kailangan nating magawa para sa Kanya. No? Si David, no? Hindi siya yung choice ng tatay. Oo. Hindi siya yung choice ng tatay eh. Kasi nga may mga anak siyang maskulado, malalaki katawan, mga tagang king. Kingly. Oo, tagang mukhang pwedeng maging hari. Fit, ganun. Oo, mga tagang fit maging hari. Pero, ang pinili pa rin ay si David, no? Na napakasimple, taga-pastol, nag-aalaga lang ng mga hayop sa sa kagubatan, no? So, pinatunayan ng ating Panginoon na kahit ikaw ay mahina, kayang-kaya kitang palakasin. Yes. No? Kaya tayo mga kapatid, wag nating isiping hindi natin kaya pag may pinapagawa ang ating Panginoon. Or pwede rin natin sabihin hindi natin kaya kasi tutulungan naman tayo ng ating Panginoon. Pero mag-yes tayo. Amen. Huwag lang, hindi ko kaya, ayoko na. Oo, tama. Hindi ko kaya pero sige, gagawin ko kasi tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. No? Yes, Lord. Galing nun. Amen. Yung mga tag-Epeso naman, no? So, winarningan na wag nang babalik. Kasi ganun magmahal ang ating Panginoon. Andiyan ka na no?
Kasi alam niyang mahihina yung tao eh. Alam niyang magkakasala at magkakasala. Kaya, nire-remind niya tayo, yung mga taga-Efeso, na wag nang babalik doon. At magagawa mo lang yun kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. No? So, still tayo na mahihina, kailangan natin ng guidance, ng kapangyarihan, o ng pagtuturo ng ating Panginoon para mas piliin pa rin natin yung mapunta sa ating Panginoon. No? At doon naman sa gospel, syempre yung bulag na alam mo, bata pa lang, napakahina na, no, hindi nakakita. So imagine mo, mula bata hanggang tumanda na. Ano kayong nangyari doon sa buhay niyang yun? Tapos biglang dumating si Jesus, pinagaling siya. Grabe. Grabe yung naramdaman ng bulag na yun. Dumura, no? Pinunas yung dura sa lupa, tapos sa mukha, sa ginaos, gumaling na. So, yun ang tunay na patunay ng ating Panginoon ay walang imposibles para sa kanya. Amen. Amen to that. Kahit bulag ka, makakakita ka, may sakit ka, gagaling ka. No? At hindi niya iisipin ng ibang tao kasi hindi na importante sa kanya yun. Ang importante sa kanya ay yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo sa kanya na hindi matatapos, na hindi titigil. Nang dahil lang sa yung bulag na yun, grabe yung naging challenge niya sigurado sa buhay. Oo. Pero anong ginawa niya? Patuloy siya nananampalataya sa Panginoon at naniwala siya na pagagalingin siya nito. Yes. No? Amen. Sa kabila ng kahinaan, ni Panginoon magpapalakas sa atin at hindi titigil hanggat hindi niya nagagawa sa atin yung purpose na gusto niyang mangyari sa buhay natin. Yes. No? So, Amen. kaya mga kapatid, yun, sabi ko nga kanina, sabi namin, ano man yung pinagdadaanan natin, nabubulag tayo sa problema, dumila tayo, tingnan natin mabuti yung ating Panginoon. At sigurado sigurado kaming lahat na may magandang plano ang Panginoon Yes. sa'yo. At matatapos din ang lahat ng challenges na yan. Amen. 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 Okay, so yun, ang ganda ng mga readings Amen. natin. Yes, ano? nakaka-inspire talaga. Nakaka-inspire, no? Ganda. Galing. Grabe yung Panginoon. So, ngayon naman, siyempre, kailangan ma-apply natin sa buhay natin kung ano ba yung napulot natin sa ating mga binasa. Yes. So, Brother Fernan, ano ba yung sa tingin mo ay pwedeng maging application to sa buhay natin? Okay. So sa dami nung teachings na nakuha natin ngayong gabi. No? Ako ang isang nakita ko na magandang maging application natin sa buhay ay yung kagaya ng sinasabi ni Pablo na huwag ka nang babalik dun sa dati mong pinanggalingan Yes. na kung makasalanan ka dati, no? Or kung mahina ka dati, na kagaya ni David. Or yung bulag, no? Na dating bulag, no? Yung mahina, no? Yes. So, once na dumating na si Lord sa buhay natin, no? Hindi naman tayo magiging superhero eh. Kung mahirap ka, hindi ka naman biglang mayaman ka na. No? Kung mahina ang ulo mo, hindi naman biglang matalino ka na. Anong ibig sabihin nun? Nung dumating na si Lord sa buhay natin, nung tinanggap natin siya, no? Nagbago tayo. Hindi natin nakikita. Kasi ang ating standard ay makamundong standard. Si Lord, kapag binago niya tayo, ibang level, celestial. Yung mga ganun. Baliwala yung standards ng mundo eh. Yes. Siya yung nakakakita. Siya yung nakakaalam. At yun, unti-unti ipapakita niya sa atin. Basta wag lang tayong aalis sa Kanya. Kasi mga kapatid, si Lord hindi niya nga tayo pipilitin eh. Hindi niya tayo pupuwersahin gumawa ng kahit na ano. No? Pero, dapat pipiliin natin siya lagi. Kasi nga, ang hirap na nga ng buhay ng kasama ang Panginoon, no? Aalisin mo pa. Eh di lalo nang napakahirap ng buhay. Kung mahina ka at nandiyan na siya, ipanatag mo na yung kalooban mo. Gumawa ka na lang ng gumawa, mag-yes ka na lang ng mag-yes. Kasi sa huli, kapag iniangat ka na niya, no? Lahat ng pinagdaanan mo, titingnan mo na lang sa baba.
maiisip mo, ganun pala ako dati, no? Buti na lang, no? Buti na lang hindi ko na yan ginagawa ngayon. Dati pala, sobrang hina ako naman pala sa bagay na yun, pero ngayon, parang naunawaan ko na kaya pala ako nagkakaganon kasi wala ang Panginoon sa buhay ko. So mga kapatid, kapag inalis ka na ni Lord sa putik na kinasasadlakan mo, kapag tinanggal niya na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, naglulugmok sa'yo, kapag inalis ka na niya sa pagluluksa, ipanatag mo na ang kalooban mo, magsaya ka, at magpatuloy ka lang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Okay. Nice, bro. Thank you, thank you. Ito naman, Brother Jay. Oo. Para sa'yo, ano naman yung magiging application nito? Oo. Sobrang ganda ng mga basahin. Sobrang ang dami kong reflections, mga brothers. Amen. So dahil nasa ika-4 na tayo ng ng Quaresma. Mhm. So dito, maggalak tayo. Bakit? O mag-rejoice tayo. Bakit? Kasi malapit na matumbok ni Jesus yung ang pagsalba sa atin. Amen. Ilang linggo na lang. No? So magugunitan natin yung success ng mission ni Kristo. Amen. No? Na-realize ko, mga brothers, sa lahat ng mga may kapansanan, lumpo, pilay, pipe, Mhm. bingi, Mhm. bulag ang may mahirap na kalagayan. Amen. Mahirap Oo. talaga. Pwede ako mag-request sa inyo, mga brothers. Ito, pikit lang tayo ng 5 seconds, ha? Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, mulat tayo. May nakikita tayo. Madilim. Mhm. No? Madilim. Imagine niyo 5 segundo lang, sobrang dilim. Paano pa kaya yung bulag na yun mula sa pagkapanganak niya hanggang Never pa siya sa nakakita. never nakakita ng liwanag, Tapos sa estado ng bulag na yun, pulubi pa siya. Mhm. Sa lahat ng may Mahirap. mga kapansanan, Sobrang hirap na-realize ko na bulag talaga ang mahirap na estado sa lahat ng may mga kapansanan kasi puros kadiliman ang nakikita mo. Kaya sobrang nagalak itong bulag na to na nakita niya mismo harap-harapan ang Panginoong Jesus. No, mga kapatid, isa sa mga na-realize ko ngayon, pag lumapit tayo sa Panginoon, lalo dinala ka ng Panginoon sa liwanag ng buhay, ng magandang buhay, ang Panginoon may sagot ka agad, may tugon ka agad. Pero dapat paglalapit ka sa Panginoon, dapat person to person, eyes to eyes, touch to touch, tsaka touch by touch, tsaka heart to heart. Oo. Pag humihiling ka kay Jesus, so dapat sa ganung paraan, eyes to eyes, touch by touch, heart by heart, ganun ang pananalig ng bulag na yun. Kaya ang ginawa nga ni Jesus, dumura sa may putik, yung putik na yun, nilagay sa mata, nagkaroon ng liwanag ang paningin ng may bulag na yun. So, sa aplikasyon na pwede ko ma-apply na to, dahil dinala tayo ng ating Panginoon sa magandang buhay, liwanag ng buhay, kung nasaan ka ngayon, kung may mga experiences ka na masama, na pangit, kung ano mang pangit niyan, wag mo na balikan. Babalikan mo lang yon, pero isi-share mo sa iba yung kung paano nagtrabaho o kumilos sa atin, sa inyo mga kapatid, ang Panginoon. Kung paano binago ni Kristo ang buhay natin sa pangit, sa pinakamasamang buhay. Dapat yun ang isi-share natin sa kapwa natin, magbibigay pag-asa, magbibigay liwanag sa mga taong nangangailangan ng liwanag. Yung taong mga down na hindi kilala si Kristo. Yung mga bulag na hindi nakikita o nakikilala si Kristo. Yes. Imagine niyo mga brothers, Brother Fernando, Mark, kung ilagay natin ang sitwasyon dun sa bulag na yon, pulubi pa, nanlilimos, tapos yung dededmahin mo na hindi mo bibigyan ng kung anumang tulong, bigay, balik ta rin natin. Kung halimbawa tayo yung pulubi at walang nagbigay, yung pulubi naman siya yung yung mandedma. Di ba? Mahirap kasi nasa kadiliman na siya ng estado ng buhay na walang tumutulong. Sa panahon ng Quaresma, kung tayo ay nagpa-fasting, nag-abstinence, samahan po natin ang pagbibigay. Amen. Kung tawagin almsgiving. Oo. Tuwan-tuwa ang ating Panginoon pag nagbibigay tayo sa kapwa, lalong-lalo na sa mga
yun nga, nakikwento ko sa mga nakita natin sa lansangan, higit sa lahat yung bata. Oo. No, huwag tayo mag-atubili, magbigay, mag-share. No, basta galing sa puso. Huwag tayo magbulag-bulagan na hindi natin nakikita, na hindi natin bibigyan yung mga nakikita natin. No, nasa atin ang liwanag, nasa buhay na natin ng Panginoon, no, pumasok na sa buhay natin, i-share din natin, huwag natin sarilihin yung Yes. yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung bigat ng bulsa, kung anong dami ng bulsa, kung ano yung laki ng tiyan mo, ano, natin, ibigay mo. Mag-share din tayo. Amen, No? amen. Kaya sobrang ganda ng mga realization, reflections sa mga basahin natin Amen. ngayong week na to, mga brothers. Amen. Praise God. So, para sa iyo, Brother Mark, so paano mo rin siya mabibigyan ng aplikasyon? Okay, so, yun, ang ganda ng mga binasa natin at it reminds us na we have to expect from God. We have to expect good Amen. things from our God. Kailangan na lagi tayong umaasa na ating Panginoon ay may magandang gagawin Amen. sa buhay natin. Kay David, no? Kitang-kita niyo naman, maliit, mahina, Oo. no? Pero ang ganda ng ginawa sa kanya ng Panginoon, ginawa siyang hari. Yes. We have to expect great things from our God. Amen. Sa bulag na bata pa lang, bulag na at lumaki, nakakita. No? Talagang sobrang buti ng Panginoon. At tayo, anak din tayo ng ating Panginoon. Mga anak tayong lahat ng ating Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan nating hirap, gaano man tayo kahina, gaano man kasaklap yung pinagdadaanan natin, Yes. kailangan umasa tayo ng ating Panginoon ay pag-iikutin tong lahat. No? Gagawin lahat. Gagawin ng Panginoon para maging masaya tayo. Gagawa siya ng paraan para ipakita niya sa atin na siya ay Panginoon. Yes. No? Kaya huwag tayong matatakot na lagi siyang, sabi nga ni Brother Fernan, na laging piliin ng ating Panginoon. Yes. Oo na, mahirap yung buhay. Pero we still choose our God. Amen. Doon tayo lagi papunta sa ating Panginoon. Mahirap na nga yung buhay kung ano-ano pa yung gagawin natin na hindi nawala doon sa plano ng ating Panginoon. No? So, we have to pray, we have to expect, at hintayin natin yung time na itong paghihirap na to, itong kahinaan na to, ay papalitan ng ating Panginoon ng kalakasan, kaligayahan, galak, at yung mga pangarap natin na alam ng Panginoon na makakabuti sa atin ay ibibigay niya din sa atin. Yes. No? So, Amen. same time, sabi nga, di ba, yung mga bulag makakakita, so yung mga mahihina, yung sa Panginoon, at yung mga nakakita naman ay magiging bulag. So, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong maging mayabang. Huwag nating isipin na alam na natin lahat. Na kaya natin lahat. No? Isipin natin na, sige, malakas ka. Pero kailangan pa rin natin ang ating Panginoon. Amen. Para tayo ay mas lumakas pa. Yes. Para mas makagawa pa tayo ng mas magagandang bagay. Para mas magmahal pa tayo. Yun. No? Para mas maging mabuti pa tayong tao. Yung kalakasan na yun, mas maganda kung ipapasok natin ang Panginoon natin doon, isasalin ng ating Panginoon para mas lumakas pa tayo at mas magawa pa natin kung ano ba yung gustong ipagawa ng ating Panginoon sa atin. Kasi isipin mo, magaling ka na, matalino ka na, masipag ka na, malakas ka na, nasa iyo na lahat. Pero pag yun, ipinagamit pa sa iyo ng ating Panginoon or ginamit ka pa ng ating Panginoon, isipin mo na lang kung ano ba yung magagawa. Amen. So, yun yun. Sobrang ang ganda nun. Sobrang ganda nun kung ganun yung mangyayari. No? Kaya sana, ayun, yung kumayabang tayo, magaling na tayo, pero tanggalin natin ang yabang at yung mga galing natin, lakas natin, gamitin natin para sa ating Panginoon. Amen. Amen! Maraming salamat mga kinabay. Thank you. Praise God! Miss mo talaga, praise Yes. God. Di na ako absent. Thank you ulit mga kapatid sa pagsama niyo sa amin.
sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yan. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan natin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At sa ganun, matulungan niyo naman po kami na mahikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. O meron po diyang comment section. So kung ano po yung mensahe sa inyo ng ating Panginoon or kung gusto ko anong sabihin, i-leave nyo dyan. So Yes. pwede mag-shout out, mga ano. So shout out yung number 1 follower natin. Yes. Si Brother Abet. Abet. Bro, thank you. Ang galing umarte yan. Galing yan. Shoutout din sa misis ko na pakasipag rin Hello, mag-comment. sis. So mag-leave lang po kayo dyan ng any message sa comment section and pa-follow, pa-subscribe na lang din. Meron din po kaming Facebook page, Usapang Tinapay Podcast. So pa-follow, share, and subscribe lang din mga kapatid. Amen. Amen. So talaga namang punong-puno naman yung episode na to, no? Yes. No? Napakabuti ng Panginoon dun sa ginawa niya kay David, Mm-hmm. sa mga tagay-peso, dun sa bulag. Oo. No? So, tayo, gayahin natin, no, kung ano ba yung nangyari dun sa ating mga pagbasa na huwag tayong maging mayabang at lagi tayong umasa ng ating Panginoon ay tutulungan tayo. Amen. Ano man yung pinanggagalingan natin. Kung mahina man tayo, nalilito man tayo, o talagang bulag tayo. No? So, next week, syempre, laging may bagong ituturo yung ating Yes. Panginoon. So, we're very excited na next week, magkikita-kita ulit tayo. Panoorin niyo po ulit kami. Yes. At sana po yun, sabihin niyo yung mga kaibigan niyo, mga kapitbahay niyo na panoorin po kami. Na para mas, mas kumalat po yung ating mabuting balita. Amen. Nagmumula sa ating Panginoon. So, at syempre po, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Bye! Nice, bro. Nice, bro. That's good.